Nadagdagan pa ang mga bansa na kumukundina sa pinakabagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Saksi si JP Soriano. Kinondena ng Amerika, Japan, Australia at New Zealand ang pinakabagong harassment ng Chinese vessel sa Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Ayon sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ito'y pabayang aksyon ng China laban sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sabi ng Australian Embassy sa Pilipinas, seryoso at nakakabahala ang anilay mapanganib na aksyon ng China. Panawagan din ng irespeto ang international law at rule of law. Sabi naman ng New Zealand, nakakabahala nga ang anilay mga pattern o modelo ng mapanganib na aksyon at nagpapabagsak daw ito ng katatagan sa South China Sea. Tutol din ang Japan sa pamamagitan ng pahayag ni Ambassador Endo Kazuya ang anilay paulit-ulit na aksyon. Ang pahayag na ito ng Japan nataon isang araw matapos ang ceremonial exchange of notes for the entry into force ng Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement o RAA na ratified na ng dalawang bansa. We are pleased to announce that with the exchange of nonverbals today, the RAA will officially enter into force on 11 September 2025. This swift and decisive progress speaks to the urgency and strategic value both our nations attach to our security and defense cooperation. It will also signify Japan's clear commitment to the Philippines' efforts to advance our defense capabilities in support of the Philippines' firm assertion of its sovereignty and sovereign rights in today's fast-evolving regional security landscape. Ang entry into force ng RAA ng Japan at Pilipinas ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, magpapalakas sa ugnayan ng mga sundalo ng Japan Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines. What it means is that our most potent instrument of national power, which is our armed force, and that of Japan, can work together, but not for destabilizing the world order, but a shared purpose to preserve it against unilateral attempts to reshape the world order into the selfish benefit of parties to the exclusion of others. Sa kabila raw ng pag-alma ng China, patuloy daw na palalakasin ng Pilipinas ang ugnayan sa mga bansang sumusuporta at kumikilala sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Amerika na alam daw ng gobyerno ng Pilipinas na magsasagawa ng Freedom of Navigation Operations ang isang US warship sa ilang bahagi ng Bajo de Masinloc na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang pagdaang ito ng US warship sa Bajo de Masinloc, inalmahan ng China. Hindi raw nagpaalam sa kanila at nakadadagdag daw ito sa tensyon sa rehiyon. Pagod na raw si Teodoro na patulan ang mga pahayag ng China. They stand out as the summa cum laudes of revisionism in international law and bad behavior. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.